1 Corinthians chapter 15, verse 57 and verse 58. 1 Corinthians, may tao pa ba sa labas? Sa labas? Meron pa? Jay, dito ka, Jay. Oh. Sige na, pasok. Ayan. Ayan, sige. Okay lang yan. 1 Corinthians, nakita na po? 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Okay, sige. Nakita na po? Say amen. Amen. Okay, sige. Basahin natin ng sabay-sabay, ha? Ready? Ready? Go. Therefore, my beloved, verse 57. Isa natin. Verse 57. Ready? Go. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Let us pray. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Lord, pagpalain niyo po ang hapong ito, pong pagsamba. Bigyan niyo po ng kalakasan ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin ang Diyos dahil Espiritu pong mag-guide sa amin, magpaunlawat, magpaalala patungkol po sa inyong salita, Panginoon. Patawad po sa aming pagkakasala at pagkukulang sa inyo pong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maaari na pong maupo ang bawat isa. Okay, dito sa ating verse na nabasa, ang nagsasalita dito ay si Apostle Paul. Sino nga nagsasalita dito? Si Apostle Paul, si Apostol Pablo. Itong si Apostol Pablo, siya ay lingkod ng Diyos. Siya ay isa ding mangangaral. Okay? Huwag niyo muna isarado yung Biblia niyo, ha? Huwag niyo muna isarado. Sabi ng Biblia, sa verse 57, makikinig po ba? Makikinig po ba? Sige, tanggalin mo muna yung sombrero mo. Yan. Nakikinig po ba ang lahat? Ready na po ba? Tingin muna sa akin. Tingin muna. Ready na ba? Okay, sabi ng Biblia, okay na yan? Sabi ng Biblia, sa verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi sa unang phrase, sabi dyan, but thanks be to God. Salamat sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. Bakit dapat kailangan magpasalamat sa Diyos? Kasi nakasulat dyan, which giveth us the victory. Isa pala sa dapat nating pasalamatan sa Diyos ay yung victory na ating natanggap. Ano ba Tagalog ng victory? Ha? Katagumpayan. Okay, kaya yan yung ating topic sa hapong ito. Katagumpayan. Sino sa inyo ang gusto maging tagumpay? Sino? Siyempre, yung katagumpayan na dapat gusto natin ay yung katagumpayan na dapat mabuti. Yung iba masaya sila pag nagtagumpay sila sa masama, tama? Yay, nakakopya ako. Diba? Yay, pumasa ako. Kasi nangopya lang pala. Masaya na sila doon. Yay, nakapandaya ako. Yay, nakapagsinungaling ako. Yung iba, masaya sila nagtatagumpay sila sa masamang paraan. Tama? Yung iba nga, pag nakapatay, masaya pa na nagtagumpay sila, nakapatay sila. Yung iba naman, masaya pag nanalo sa kung ano-anong labanan. Tama? Pero itong pinag-uusapan natin ito, yung katagumpayan na pinag-uusapan natin ay yung katagumpayan na galing sa Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, but thanks be to God. Salamat sa Diyos. Marami tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Amen? Pero isa sa dapat nating pasalamatan, yung tagumpay. Victory. Sabi dyan, but thanks be to God, which giveth us the victory. Sino ang nagbigay sa atin ng victory? Through our Lord Jesus Christ. Ang Diyos ang nagbigay sa atin, which giveth us the victory. Sino ang nagbigay sa atin ng victory? Ang Diyos. But thanks be to God. Salamat sa Diyos na binigyan tayo ng katagumpayan. Ulitin ko, sino gusto dito maging tagumpay?
Lahat tayo gusto natin maging tagumpay. Anong reaksyon pag ang tao tagumpay? Masaya, di ba? Yung iba, lalo na pag sa mga sports, di ba? Lalo na pag last minute lang, di ba? O basketball, tapos biglang na-shoot. Yung iba, yan, talon, tama? Sigaw na sigaw. Kasi nagtagumpay, di ba? Pag nakanood kayo ng labanan, halimbawa, yung Kingdom versus Kingdom, di ba? Yung mga labanan na ganyan, pag sila nagtagumpay, tuwang-tuwa, nagtatatalon sa tuwa, masayang-masaya. Kaya alam nyo, dapat bilang Kristiyano, dapat una maging masaya din tayo. Kasi meron na tayong tagumpay. Sino ang nagbigay ng tagumpay? Sino? Ang Diyos. But thanks be to God. Amen ba? Ngayon, saan tayo, merong tatlong bagay na tayo ay nagtagumpay na. Okay? Merong tatlong bagay na tayo ay napagtagumpayan natin. Okay? At dapat mapagtatagumpayan pa natin itong tatlong bagay na ito. Una, makikita natin, sabi sa verse 57, "But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ." Tatlong victory. Number 1, victory over sin. Sa Tagalog, katagumpayan laban sa kasalanan. Okay? Alam nyo ba, sa bawat araw-araw na ating nagagawa sa mundong ito, dalawa lang ang bagay na nagagawa natin: kasalanan at kabutihan. Tama? So, tingnan nyo, sa araw-araw na pagising natin, saan lagi tayo sa side na yun? Sa paggawa ng kasalanan o sa paggawa ng kabutihan? Di ba minsan mostly sa atin, puro kasalanan, di ba? Tama? Kaya yun yung una, na binigyan tayo ng katagumpayan ng Diyos. Victory over sin. So, ibig sabihin, dapat sa ating buhay, matalo natin yung ating kasalanan. Matalo yung kasalanan. Maraming kasalanan eh. Kasalanan ng katamaran. Diba? Ang katamaran, kasalanan yan. Pag hindi ka na sumusunod sa magulang mo kasi tinatamad ka, kasalanan yan. Pag ikaw tinamad magbasa ng Biblia, kasalanan din yan. Pag ikaw tinamad mag-pray, kasalanan din yan. At tandaan nyo, ang kasalanan, yan kasi yung nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. Tama? Yan yung dahilan kung bakit yung ating panalangin ay hindi pinapakinggan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. At yan din yung nagpahiwalay sa atin. Sabi ng Biblia, yan yung dahilan kung bakit ang tao mamamatay dahil sa kasalanan. At yan yung dahilan kung bakit ang tao mapupunta sa impyerno dahil sa kasalanan. Ang laki ng nagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Kaya alam nyo, dahil sa may impyerno, ang dahilan kung bakit may impyerno, dahil sa kasalanan ng tao. Kasi nilikha ang impyerno. Ang totoo niyan, nilikha lang naman talaga ang impyerno para sa dyablo eh. Kasi ang dyablo, siya yung nagkasala, tapos yung mga dinaya niyang anghel, di ba? Binagsak sila ng Diyos, at yung impyerno inihanda sa kanila para doon sila mapaparusahan. Pero ang problema, nakapandaya sila ng tao. Sino yung unang dinaya nila? Si Eva at si Adan. Kaya doon sabi ng Biblia, nung nadaya nila si Eva at si Adan, pumasok ngayon yung kasalanan. Kaya tayong lahat makasalanan. Sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Kaya ang katotohanan niyan, pag tayo namatay, mapupunta rin tayo sa impyerno. Kasi makasalanan tayong lahat. At bawal tayo sa langit. Ang langit banal, di ba? Ang langit banal. Ayaw ng Diyos ng kasalanan doon. Eh kung ako namatay, at gusto kong pumasok sa langit, sa tingin ko hindi ako papapasukin eh. Tama? Bakit? Makasalanan ako, at ayaw ng Diyos ng kasalanan. Saan ako pwede? Sa impyerno. Kasi ang impyerno, yan yung lugar ng mga makasalanan. Lahat tayo papunta doon. Pero merong victory, merong tagumpay. Ano ang tagumpay doon? Minahal tayo ng Diyos. Tama? Minahal tayo ng Diyos. Ngayon, anong ginawa niya dahil sa mahal niya tayo? Ipinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Tama?
Siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus. Pero bago siya napako, di ba? Ano muna nangyari sa kanya? Dumanas siya sa hirap, pinagbubugbog siya, pinaghampas siya. Alam niyo ba lahat ng bugbog na natamo niya, lahat ng pasak na natamo ng Panginoon, lahat ng sugat, lahat ng latay na kanyang natanggap, alam niyo kung sino ang may dahilan nun? Yung kasalanan natin. Dapat tayo yung hahagupin tama? Dapat tayo yung paparusahan, dapat tayo ngayon ipapako sa krus Pero dahil sa mahal tayo ng Diyos, ano nangyari? Inakop niya yung ating mga kasalanan. So yun yung katagumpayan laban sa kasalanan. Ngayon tayong mga Kristiyano. Kristiyano na ba tayo? Kristiyano na ba tayo? Amen. Anak na tayo ng Diyos. Pero, meron tayong katagumpayan laban sa kasalanan. Kaya pag tayo namatay, sa langit na tayo pupunta. Pero ngayong mga Kristiyano na tayo, anak na tayo ng Diyos, hindi porket na Kristiyano na tayo ay lagi na tayong tama, nakakaiwas na tayo sa mali. Kaya tandaan nyo, laging merong warning ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil tayo ay mga Kristiyano na, marami pa rin kasalanan. Marami pa rin kasalanan ang patuloy na lalapit sa atin. Pero gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Tama? Gusto ng Diyos na tayo ay magtagumpay sa ating buhay Kristiyano. Kaya yung number 1, the victory over sin. Tandaan nyo inulit, victory over sin. Katagumpayan laban sa kasalanan. Ulitin ko, sa ating buhay Kristiyano, patuloy tayong nagkakasala Kasalanan, ang hindi pagbabasa ng Biblia, kasalanan yan. Ang hindi pananalangin, kasalanan din yan. Ang hindi pagsisimba, kasalanan din yan. Kasi sabi ng Biblia, kapag yung mga utos ng Diyos ay nilabag natin, sabi ng Biblia, nagkakasala tayo. Tama? Ano yun? Pag yung utos ng Biblia ay nilabag natin, tayo ay nagkakasala. Kaya tandaan natin tandaan natin, binigyan tayo ng tagumpay ng Diyos. Ano ba yung, tingnan mo, ano yung mga kasalanan na lagi mong nagagawa? Lahat tayo may nagagawa kasalanan, tama? Tingnan nyo yung sarili nyo. Tingnan natin yung sarili natin. Ano ba yung kasalanan na lagi kong nagagawa? Halimbawa, kasalanan na puro na lang tutok sa cellphone, puro laro. Ano pa? Yung marami tayong kasalanan na nagagawa araw-araw. Kasalanan, sabi ko nga sa inyo, kasalanan ng katamaran. Number 1 talaga yan, di ba? Number 1 talaga yan, kasalanan ng katamaran. Pag inutusan ng magulang, maghugas ka ng plato. Yung maraming excuses, no? Ayaw. Dahil sa katamaran. Kahit sa module, di ba? Isa, parang ayoko sagutin yung module. Bakit? Anong dahilan? Hindi naman dahil sa mahirap Pastor, ang hirap na. Hindi. Tamad ka lang. Yun ang katotohanan doon. Kasi kung masipag ka, halimbawa, mahirap ang module, pero masipag ka naman mag-aral, papasa ka dyan, tama? Kaya walang hirap-hirap ang makikita natin doon. Talunin natin yung kasalanan ng katamaran. Especially, lalo na, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag dapat tayong maging tamad kasi ang Diyos galit sa tamad lalo na pagdating sa paglilingkod. Okay? Pag pupunta kayo dito sa church ng hapon, minsan nakakaantok, no? Parang ayoko pumunta sa church kasi nakakatamad, ang init, tapos nakakaantok pa, di ba? Pero yung kasalanan ng katamaran na yun, kailangan nating, ano dapat nating kailangan gawin? Talunin natin yun, labanan natin yun. Dapat hindi tayo maging tamad, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Every Wednesday, every Friday, every services dito sa church, dapat kahit anumang bumagyo man, umulan man, umaraw, kahit na mainit man, still, magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kasi binigyan na tayo ng katagumpayan ng Diyos. Tama? Kaya huwag tayong mga talunan. Parang yung mga mukha nyo, parang mukhang mga talunan. No? Parang yung iba natalo sa sabong, parang yung iba natalo sa
sa ML, yan, parang yung iba. Dapat maging masaya tayo, tama, kahit na mainit. Isang smile nga dyan. Yan yung, ipakita nyo yung smile na nagtagumpay. Diba? Pakita nyo yung smile na parang nagtagumpay. Amen ba? Amen. Victory over sin. Kaya tayo, mga Kristiyano, binigyan na tayo ng tagumpay ng Diyos eh. Kailangan na lang natin i-exercise. Tama? I-exercise. Kaya pag tayo, binigyan tayo ng Diyos ng tagumpay, pero nakikita sa buhay natin na para tayong talunan, eh hindi maganda yun. Tama? Hindi naman maganda yun. Kasi sabi ng Biblia, but thanks be to God. Nagpasalamat na si Apostle Paul sa Diyos eh. Salamat sa Diyos. Binigyan tayo ng katagumpayan. Ang tanong, yung katagumpayan ba na yan nakikita sa ating buhay? Diba? Kaya kailangan magtagumpay tayo. Magtagumpay tayo. Una, saan? Victory over sin. Amen ba? Amen? Amen? Magtagumpay tayo. Yung mga kasalanan na lagi nating ginagawa, sikapin natin na maiwasan yan. Kasi gusto ng Diyos magtagumpay tayo. Lalo na yung kasalanan ng katamaran, lalo na yung kasalanan ng, maraming kasalanan eh. Yung bisyo. O sino dito nagbibisyo? Naninigarilyo. Uminginom. Meron na ba dito? Kasalanan yan sa Diyos. Kailangan talunin natin yan. Amen ba? Amen. Talunin natin yan. Victory over sin. Meron tayong Diyos. Kaya nga, yan ang kahalagan kung bakit may Biblia. Kasi ang Biblia, tinuturuan tayo para mapagtagumpayan natin at matalo natin yung mga kasalanan na laging pumupunta sa atin araw-araw. Diba? Victory over sin. And then pangalawa, victory over self. Ano yung una? Victory over sin. Pangalawa, victory over self. Tayo po ay binigyan ng katagumpayan. Anong tagumpay? Tagumpay laban sa ating sarili. Alam nyo, isa sa pinakamahirap labanan, yung sarili. Tama? Yung sarili. Kilala nyo yung sarili nyo. Sino nakakakilala sa sarili niya? Taas kamay. Hindi nyo pa kilala sarili nyo? Kilala nyo yun, sarili nyo yun eh. Tama? Alam nyo kung saan kayo mahina. Tama? Alam nyo rin kung saan kayo ganado. Pag nag-aya yung barkada, di ba, ganado kayo dyan. Diba? Pero pag nag-aya sa church, minsan, lupay-pay. Diba? Dapat alam natin, kilalanin mo yung sarili mo. Victory over self. Yung sarili natin. Yung una mong kalaban, pag umarap ka sa salamin, doon mo makikita kung sino yung kalaban mo. Harap ka sa salamin. Kanina nagsalamin tayo bago pumunta dito. Marap ka. Yan yung una mong kalaban. Sarili. Sarili. Kaya alam nyo, sabi nga ni Apostle Paul may mga bagay siyang gustong gawin na hindi niya nagagawa. Pero yung mga ayaw niyang gawin, yun yung nagagawa niya. Nagets nyo? May mga bagay tayong gustong gawin pero hindi natin nagagawa. Pero may mga bagay tayong ayaw nating gawin, yun naman yung nagagawa natin. Tama? Halimbawa, sino dito gusto magbasa ng Biblia? Taas ang kamay. Nagagawa nyo ba yan araw-araw? Hindi, pero gusto natin. Tama? Pero bakit ganon? Kasi mas nananalo yung sarili natin. Kasi itong laman natin, sabi ng Biblia, makasalanan ito eh. Tama? Lahat ng gusto ng laman natin, ayaw ng Diyos. Halimbawa, kung paiiralin ko yung laman ko ngayon, anong gagawin ko? Hindi ako magsisimba, matutulog lang ako. Tama? Yung iba siguro, kung paiiralin nila yung laman nila, siguro nag-inom na lang sila, nagbisyo na lang sila. Diba? Ikaw dito, kung paiiralin mo yung sarili mo, ano kayang gagawin mo ngayon? Siguro, yung iba nasa lokatsyahan, no? Siguro yung iba nag-bike. No? Siguro iba, kung saan-saan. Alam nyo, kahapon lang, meron akong, hindi ko kilala yun eh, kahapon. May natanong ako, sabi ko sa kanya, tara, sama ka sa church. Parang kaidaran yun eh. Sama ka sa church. Bukas, kahapon yun eh. Simba tayo bukas, sabi ko sa kanya.
Sabi niya sa akin, Pastor magbabike kami bukas. Isipin nyo, pinagpalit niya yung bike sa Diyos. Isipin nyo yun. Kayo ba kaya nyo gawin yun? Sabihin ng pastor, simba ka. Church tayo bukas. Hindi pastor magbabike kami bukas. Grabe katindi, di ba? Ibig sabihin, yun yung sarili niya, yun yung laman niya. Hindi niya kayang pigilan. Pero ang tanong, masama ba ang pagbabike? Hindi masama yung pagbabike. Pero, nilalagay dapat sa lugar. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, kung ano man ang gagawin nyo na tama at okay naman yan, kailangan huwag niyong hayaan na masagasaan yung schedule na para sa Diyos. Amen ba? Amen. Amen. Huwag niyong hayaan. Sipin nyo, napaisip ako nun Hindi siya makakapunta sa church kasi magbabike. Diba? Parang nakakahiya sa Diyos, no? Alam nyo, pag nagalit ang Diyos, diba, pinagpalit mo ang Diyos dahil sa bike, isang ganun ka lang ng Diyos, Pwede kang masemplang. Pwede kang masagasaan. Possible na mangyayari yun. Pwedeng mangyari yun. Kaya, yung sarili natin, ingatan natin. Bantayan natin. Ipag-pray mo sa Panginoon, Lord, yung mga gusto kong gawin, tulungan niyo po ako na gawin ko. Maliban na lang sa kasalanan, ha? Huwag kayong mag-iisip na gusto kong gumawa ng kasalanan. Hindi dapat ganon. Dapat, ang gusto na nating gawin ay yung mga bagay na mabubuti. Tulad ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at pagsisimba. Victory over self. Kaya kumustahin natin yung sarili natin. Kumusta na yung sarili mo? Ano yung laging nananalo? Yung sarili o yung spiritual natin? Tama? Kaya kayo nandito lang kayo sa church, diba? Nakapunta kayo dito sa church kasi nanalo yung spiritual nyo. Amen ba? Amen. Pero kung nanalo yung laman nyo, anong ginagawa nyo ngayon? Tutulog lang, maghapon, nakahiga, diba? Hindi mautusan, ML lang ng ML. Diba? Ba't ito tumiting? Sino tinitingnan mo? Ay wala, sino tinitingnan mo ito? Diba? Hindi naman tayo excuse sa ganyan kasi lahat tayo may kahinaan. Amen ba? Pero, binigyan na tayo ng tagumpay ng Diyos. Katagumpayan, ano yung pangalawa? Tagumpay laban sa sarili. Una, tagumpay laban sa kasalanan. Pangalawa, tagumpay laban sa sarili. Kaya sabi ng Diyos, lagi tayong pinapaalalahanan ng Biblia na ang guide lagi natin ang salita ng Diyos para talunin natin yung ating laman. Kasi ang gusto lagi ng sarili natin ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Laging labanan yan dalawa Laging labanan yan yung spiritual at yung ating laman. Tama? Ulitin ko sa inyo, yung laman ay yung mga gusto ng laman natin ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung spiritual, ito naman yung mga bagay na gusto ng Diyos tulad ng pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Pag nagawa mo yung tatlong bagay na yun at yung ibang utos ng Diyos, sabi ng Biblia, nanalo yung spiritual mo, tama? Pero pag ginawa mo yung mga bagay na ayaw ng Diyos, puro kasalanan, ibig sabihin nanalo yung iyong laman. Kaya alam nyo, sa dalawang yan, kung sino yung mas malakas, yun ang mananalo, tama? Kung sino yung mas malakas. At halimbawa, sa dalawang nag-aaway, halimbawa, dalawang aso. May dalawang asong nag-aaway. Tapos, kung sino yung pinapakain mo lagi, yun ang mananalo, tama ba? Pero yung hindi mo pinapakain, ano mangyayari sa kanya? Mahina, matatalo. Pero sa dalawa na yon, kung sino yung mananalo doon, yung lagi mong pinapakain. Alam niyo ba, ganun din sa sarili natin. Kung sino yung laging nananalo, ibig sabihin, yun yung pinapakain natin. Halimbawa, yung spiritual natin. Gusto nyo bang manalo yung spiritual natin? Gusto nyo bang manalo? Pakainin natin. Pastor, paano ko pakakainin? Sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin, pagsisimba.
Kaya natatalo natin yung laman natin, natatalo natin yung gusto ng laman natin, natatalo natin yung kasalanan, dahil sa pinapakain natin yung spiritual natin, tama? Pero kung tamad kang magbasa ng Biblia, hindi ka nag-church, hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka nagpipray, sinong pinapakain mo? Yung laman mo. Tama? Kaya magtaka ka, bakit? Huwag ka na magtaka kung bakit parang tinatamad kang magsimba, bakit parang tinatamad kang magbasa ng Biblia, bakit parang kang tinatamad manalangin. Bakit kaya? Kasi yung lagi mong pinapakain ay yung laman. Tama? Yung laman. Yung laman natin. Kaya alam nyo, sino ang dapat pakainin natin? Spiritual o laman? Spiritual. Yung laman natin, sa kain lang yan. Kain talaga sa physical. Pero pagdating sa labanan, ang dapat nating pakainin ay yung spiritual. Kasi binigyan na tayo ng tagumpay ng Diyos victory over self. Kilala natin yung sarili natin. Amen? Amen. Kilala natin yan. Sabi nga makikilala mo ang sarili mo pag mag-isa ka na lang. The real you is when you are alone. Ang totoong ikaw ay pag mag-isa ka na lang. Tama ba? Minsan doon lumalabas yung totoo mong ugali pag mag-isa ka na lang. Tama? Pero pag kasama mo yung mga kaibigan mo, kumari tahimik ka, no? Kasama mo yung kaibigan mo, kumari hindi ka madaldal, kumari tahimik ka. Pero nung wala na yung mga kaibigan mo, Tatanon, mas malupit pa sa Carmelite yung Moses, no? Yep. Ang totoong ikaw, pag mag-isa ka na lang, doon lumalabas talaga yung pinaka-attitude mo. Bakit kaya hindi natin subukan na lagi tayong mag-pray, Lord? Na lagi tayong i-acknowledge mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi wala na tayong ibang kasama kundi ang Diyos lagi. Di ba napag-aralan din natin yung the attributes of God? Naalala niyo yun? Attributes of... Ano yung una? Wala na, nakalimutan na. God is omniscient. Ano pag sinabing omniscient? He is all-knowing. Ibig sabihin, alam niya ang lahat. Alam niya lahat. Alam niya kung ano yung kahinaan mo. Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos kung saan naman tayo malakas. Amen ba? Amen. God is omniscient. Ano yung pangalawa? God is omnipotent. Meaning, He is all powerful. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kaya nga binigyan niya tayo ng binigyan niya tayo ng katagumpayan Amen ba? Amen. And then yung pangatlo, God is omnipresent. Laging, meaning, He is everywhere. Kaya akala mo, pag mag-isa ka lang, halimbawa, mag-isa ka lang sa kwarto, isasarado mo yan, ilalak mo yan, tapos malakas yung internet, tapos ano-ano isi-search, magsi-search ka lang kung ano-ano, doon mo makikilala yung sarili mo. Pero tandaan mo, hindi porket na walang nakakita sa'yo kasi mag-isa ka lang sa kwarto, may nakakakita sa atin. Amen? May nakakakita sa atin. Sino yung nakakita sa atin? Ang Diyos. Because He is omnipresent, meaning He is everywhere. Kahit nasaan ka, kahit na nagtago ka, hindi ka nakita ng mga kaibigan mo, kitang-kita ka ng Diyos. Kaya pag mag-isa ka lang, tapos gumawa ka ng kasalanan, nag-search ka ng kung ano-ano, no? Alam nyo na ibig kong sabihin, di ba? Nag-search ka ng kung ano-ano, mga masasamang bagay, mga masasamang website, nag-search ka ng mga dyan, nakikita ka ng Diyos. At alam nyo, ang pakiramdam, nalulungkot ang Diyos. Ihiling-hiling sa atin ng Diyos. Hindi tama yung ginagawa ng anak ko. Ganun ang Diyos sa atin. Nalulungkot sa atin ang Diyos. At meron ding isa pang nalulungkot. Sino yun? Yung nasa puso natin. Sino yun? Yung tinatak sa atin. Yung
banal na. Diba tinatak sa atin yun nung tayo ay tumanggap? Kaya nga sabi ng Biblia, diba, and grieve not the Holy Spirit of promise. Sa Tagalog, at huwag mong hayaan na mapighati. Huwag mong pighatiin yung banal na Espiritu na nasa atin. Kaya nga pag tayo nagkakasala, nag-grieve yung Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, nalulungkot yung Espiritu natin. Kaya pansin nyo, pag kayo nagkasala, nalulungkot kayo, tama? Pag nakagawa kayo ng hindi maganda, anong pakiramdam? Nalulungkot. Tapos ano pa? Anong pakiramdam pa? Na? Nalulungkot, ano pa? Parang kinakabahan, tama? Nakukonsensya. Bakit? Bakit ganun? Kasi yun ang trabaho ng Holy Spirit. Talagang sasabihin sa atin na nagkasala ka. Kaya anong dapat natin gawin? Humingi ng tawad sa Diyos. Amen ba? Amen. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yeah, we have the victory over, ano yung pangalawa? Victory over? Over self. Yung ating sarili. Kailangan sikapin natin, tayong mga Kristiyano, na talunin natin yung ating sarili. At matatalo natin yan pag ikaw nagbabasa ng Biblia. Matatalo mo yan pag ikaw nananalangin, nagpipray lagi, araw-araw din yan. At matatalo mo din yan pag lagi kang nagsisimba. Kasi pag nagsimba ka, nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, tama? Tapos napapaalalahanan ka kung ano yung dapat mong gawin. Kaya, ano nangyayari? Natatalo mo yung sarili mo, tama? Kaya alam nyo, sikapin natin tayo mga Kristiyano na talunin natin. Kasi araw-araw, pagising mo ng umaga, laging labanan yan. Labanan yan lagi. Ano yung gagawin mo? Laging spiritual at laman yan lagi. Okay, halimbawa, pagising sa umaga. Sino sa inyong naka-experience na pagising sa umaga, parang may nagsasabi sa inyo, magbasa ka ng Biblia? Sino? Ay, kunti lang. No? Dapat i-schedule nyo na yan. Ang pagbabasa ng Biblia, kailan nga dapat? Araw at gabi. Pag ano kayo, halimbawa, tawag dito, mag-alarm. Halimbawa, mag-alarm ka. Halimbawa, 6 a.m. 6 a.m. mag-alarm ka. Bible reading. Lagay mo, Bible reading, 6 a.m. Para pag nag-alarm yan, makikita mo, magbabasa pala ako ng Biblia. Tama ba? Sa gabi din, halimbawa, mag-schedule ka, halimbawa, 9 p.m. Magbabasa ako ng Biblia. Lagay mo sa cellphone mo, i-alarm mo yan. Para pag nag-alarm, makikita mo, magbabasa nga pala ako ng Biblia. Tama? Huwag niyong kaligtaan yan. Mahalaga ang pagbabasa ng Biblia. At mahalaga din ang pagpipray. Umaga at gabi din yan. Araw-araw, magpipray tayo. Amen ba? Amen. Mahalaga yan. Kaya pansin nyo, minsan nananalo yung laman natin. Nananalo lagi yung gusto ng sarili natin. Kasi, dahil sa, ano nangyayari? Dahil sa, pinapakain natin lagi yung laman natin. Kaya sikapin natin na manalo yung spiritual natin. Sikapin natin na every Wednesday nakakapunta tayo sa church. Kasi pag palya-palya tayo sa attendance natin sa simbahan, manghihina ka talaga. Kasi nawawalan ka na ng gana. Hanggang sa, yun na, hindi ka na nagsimba, hindi ka na nagbasa ng Biblia, hindi ka na nag-pray. Bakit? Lagi nang panalo yung laman natin eh. Amen ba? Amen. Lagi nang nananalo yung laman natin eh. Huwag natin, sa panahon natin, lalo na sa atin mga Kristiyano, huwag mo nang pagbigyan yung sarili mo. Sa atin, huwag na natin pagbigyan. Pag tinatamad ka, talunin mo. Talunin mo yung sarili mo. Pag tinatamad ka magbasa ng Biblia, talunin mo, magbasa ka ng Biblia. Pag tinatamad ka mag-pray, talunin mo, mag-pray ka lagi. Pag tinatamad ka magsimba, talunin mo. Magsimba ka. Kaya nga bawat isa sa inyo, encourage nyo yung sarili nyo. At encourage nyo rin yung bawat isa. Kayo, dito sa church, magkakaibigan tayo. Tama? Sa Panginoon, magkakapatid tayo. Amen ba? Amen. Magkakapatid tayo. Kaya dapat paalalahanan nyo yung bawat isa. I-chat nyo yung bawat isa. Hindi yung chat na puro kalokohan, pinag-uusapan, kung ano-ano pinag-uusapan. I-chat nyo. Magpasa kayo ng verse. Maganda nga yun eh.
I-chat nyo yung kaibigan nyo, tapos ipasa nyo yung verse. Diba? Maganda yun, di ba? Yung mga memory verses natin, magpasahan kayo. Kasi pag nabasa yun ng kaibigan mo, may encourage yung kaibigan mo. Tama ba? Lalo tayong lalakas sa ating buhay spiritual. Kaya, yun ang mahalaga. Magpasa kayo ng verse sa mga classmates nyo. Mga kaibigan nyo. Tayo dito, kayo, magpasahan kayo. Kaya pansin nyo, minsan, pag nag-chat ako, di ba, may mga verses. Kasi, paalala sa inyo yan. At paalala din sa akin. Paalala sa ating lahat. Wala nang ibang magtutulungan dito kundi tayo din bawat isa. Amen ba? Amen. Yes, tayo din. Alangan naman yung tagalabas tutulong sa atin. Hindi eh. Anong gagawin sa atin? Puro laman lang yung palalakasin nila. Kasi hindi sila nagsisimba. Hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Kaya hindi tayo pwedeng humingi ng tulong sa mundo. Kasi puro kasamaan na yung ginagawa eh. Dapat hihingi tayo ng tulong. Kanino? Una sa Diyos. Pangalawa, sa atin mga kapwa Kristiyano. Amen ba? Amen. Sa atin mga kapwa Kristiyano. Kaya pag alam mo na yung kaibigan mo ay hindi na nagsisimba, anong dapat mong gawin? Paalalahanan mo, tara, church tayo. Hindi yung, hindi ka na nagsisimba. Ay, buti nga, hindi ka na nagsisimba. Hindi ganon. Dapat paalalahanan mo. Tama? Pag napansin nyo, meron ba kayong napapansin dito na mga hindi na nagsisimba? O meron, di ba? Pag nakita nyo sila, i-encourage nyo. Amen? Pag nakita nyo sila, paalalahanan nyo sila. Amen ba? Amen. Amen ba? Amen. Paalalahanan nyo, tara, church tayo. Uy, pag nakita nyo sila sa daan, nakasalubong, uy, kumusta ka na? Hindi ka na nagsisimba. Simba ka. Ganun lang. Paalalahanan lagi natin. Kasi, ulitin ko, wala nang ibang magtutulungan sa atin kundi tayo pa rin. Kasi tayo yung mga Kristiyano. Okay? Kaya pasalamat nga tayo eh. Binigyan na tayo ng tagumpay ng Diyos at gusto ng Diyos na i-exercise natin. Lagi nating isabuhay yung tagumpay. Binigyan tayo ng Diyos the victory. Ano yung una? Victory over sin. Pangalawa, victory over self. And then yung last, pangatlo, victory over, tatlong S yan eh. Sin, self, and then yung last, victory over Satan. Sino nakakilala kay Satan? Kay Satanas. Alam nyo ba, sabi ng Biblia, si Satan ay para yan isang leon. Para yan isang leon na umaatungan at naghahanap ng kanyang bibiktimahin. Alam nyo ba, lahat sa atin dito, gustong biktimahin ng dyablo. Lahat gagawin niya para manghina tayo sa ating buhay spiritual. Lahat gagawin niya. Gagawa siya ng mga sitwasyon na parang manghihina ka, para kaya mo na magsimba. Pero huwag tayong magpatalo. Amen ba? Amen. Pastor, paano kung matatalo yung kalaban ko, yung dyablo? Si Satan, paano kung matatalo? Ayan na naman, simple na naman. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, at sisimba. Basta kahit yung tatlong bagay na yun, gawin mo lang. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin, pagsisimba. Ulit-ulitin mo lang yan. Then matatalo mo yung kasalanan. Matatalo mo lagi yung sarili mo. At matatalo mo rin lagi si Satan, yung dyablo. Kaya alam nyo, the God of this world is Satan. Tandaan nyo, ang Diyos ng sanlibutan ito ay ang dyablo. Ang mundong ito masama na. Kaya nga alam nyo, sabi ng Biblia, tingnan natin sa Romans chapter 12. Romans chapter 12. Nandiyan pa ba kayo? Gising pa ba yung iba? Yung iba, antok na oh. Ayun oh. Romans chapter 12. Tingnan nyo. Romans chapter 12. Romans, anong page? Page 546. 546. Romans, sige, bukas Biblia. Romans chapter 12. Romans chapter 12. Romans chapter 12, verse 1 and 2. Nakita na po? Say amen kung nakita nyo na. Amen. Bible nyo. Naku, patay. No? Paano tayo magtatagumpay niyan, di ba? Kung yung Bible natin, iniiwan natin. Alam nyo ba ang Bible, para itong baril? Ito yung sandata natin kasi tayo mga sundalo tayo. Di ba papa mo sundalo? Anong armas ng papa mo? Di ba baril? May bibigay po ako sa kanila yung
O di ba may mga ganon? Ngayon, yun yung pinanglalaban nila, tama? Alam nyo, ganon din sa atin. Nakikinig po? Ganon din sa atin. Ang sandata natin ay ano? Ang Biblia. Isipin mo, pupunta ka sa gera, wala kang dalang armas. Patay ka talaga dyan. Ganon din sa atin. Diba? Dapat lagi natin dala yung Bible. Kasi para pag binanatan ka ng kalaban, meron kang panglaban, no? Salita ng Diyos. Sabi sa Romans, nakita nyo na? Romans chapter 12. Baka kung sa labanan, talo na tayo. Bakit? Wala tayong armas eh. Amen ba? Amen. Romans chapter 12. Nakita nyo na po? Ayan, sabi ng Biblia, sabay-sabay nating basahin. Ready, go! I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi ng Biblia, sa verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Alam nyo, isa sa gusto ng Diyos, isa sa kalooban ng Diyos sa atin, ipresenta natin yung ating sarili. Present your bodies. Ano nakasulat? A living sacrifice. Kaya yung pagpunta natin dito sa church, yung pagpunta nyo dito sa church, yan ay pagpipresenta ng inyong sarili sa Diyos. Amen ba? Amen. Pinipresenta natin yung ating sarili sa Diyos. A living sacrifice. Ano nakasulat? Holy, banal. Kaya alam nyo sa ating buhay, gusto ng Diyos na tayo ay maging banal. Amen ba? Amen. Pastor, paano ko magiging banal? Kaya yung iba, minsan kukutsain ka ba, di ba, pag pumunta ka sa simbahan na, banal-banalan ka na. Di ba may mga ganon? Nasabihan na kayo ng ganon? Mukhang banal ka na. Tandaan nyo, yung mga nagsasabi ng ganon, hayaan nyo sila. Tayo, ipamuhay natin yung kabanalan. Kasi ang kabanalan, hindi yan joke. Hindi yan joke. Yan talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Maging banal. Pag sinabing kabanalan, ibig sabihin pag-iwas sa kasalanan. Sabi doon, holy. Diba? Nakasulat dyan? Banal. Ano ba? Acceptable unto God. Ibig sabihin, katanggap-tanggap sa Diyos. Acceptable. Ano? Isuriin natin yung sarili natin. Ito bang ginagawa ko? Katanggap-tanggap ba ito sa Diyos? Ito bang pagtitiktok ko? Katanggap-tanggap ba ito sa Diyos? Alam nyo, ang pagtitiktok, hindi yan gusto ng Diyos. Kaya dito sa church, iwasan nyo mag-tiktok, ha? O, totoo, seryoso. Kasi ang pagtitiktok, gawa yan ng sanlibutan. Hindi yan gusto ng Diyos. Hindi yan gusto ng Diyos sa atin. Kaya, wag tayo, sabi ng Biblia, and be not conformed to this world. Wag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Minsan, kung anong uso sa mundo, uso rin sa atin. Tama? Pero iba na tayo, Kristiyano na tayo eh. Tama? Kung ano yung sinusuot ng mundo, ganon din tayo. Kung ano yung pinapakinggan ng sanlibutan, ganon din tayo. Kung anong uso sa sanlibutan, ganon din tayo. Kaya pang nag-TikTok sila, TikTok din tayo. Iba tayo, mga Kristiyano tayo. Tama? Kaya dapat ayusin natin yung ating sarili. Diba? Una sa mga kasuotan. Kasi Kristiyano tayo, huwag natin silang gayahin kung paano manamit. Kaya yung mga pinapakinggan din nila, kumusta yung pinapakinggan mo? Ano bang pinapakinggan natin? Yung mga pinapakinggan natin, lalo na mga music, yan ay mga worldly songs, mga gawa ng sanlibutan. Karamihan na kanta na dyan, o lahat ng kanta dyan, puro hindi makadiyos. Tayo, iba tayo, Kristiyano tayo. Ang dapat pakinggan natin, yung mga makalangit na awitin. Tama ba? Amen ba? Amen. Yung mga makalangit na awitin. Yan ang dapat natin pakikinggan. Amen? Amen. Yung mga makalangit na awitin. Kaya yung mga awit na mga worldly songs, iwasan nyo na yan. Yung mga kanta nyo sa cellphone nyo, burahin nyo na yan. Kasi yung mga gusto ng Diyos na kanta, yung mga kanta na nagbibigay ng papuri sa Kanya.
Diba, parang ang sakit, no? Pastor, maganda yung kanta eh. Hindi talaga maganda yan. Yan ay kanta ng sanlibutan. Ang gusto ng Diyos na kanta, yung nagbibigay ng papuri sa Kanya. Yung mga kinakanta natin dito, tama? Yung narinig nyo minsan sa MP3 natin, yan yung mga kanta na dapat nating pinapakinggan. Kasi mga Kristiyano tayo. Iba tayo dito, at iba yung sanlibutan. Sabi ng Biblia, sa verse 2 pinasa nyo kanina, and be not conformed to this world. Sa Tagalog, huwag makiayon sa sanlibutan ito. Amen ba? Amen. Huwag makiayon. Kung anong sinusuot nila, huwag natin gayahin. Karamihan kasuotan ngayon, yung iba, ang dalas suma, di ba? Kung ano-ano pa, nagkagets nyo ako? Tayo, iba tayo. Kung ano yung sinasalita nilang mga hindi magaganda, ginagaya natin. Iba tayo. Sabi ng Biblia, and be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon. Ano sabi niya? Tingnan nyo. And be not conformed to this world, but be ye transformed. Ano sa Tagalog ng transform? Parang transformer, di ba? Yung palabas na transform. Ibig sabihin, nagbabago. Tama? Sabi dyan, tingnan nyo. But be ye transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, yung mga iniisip natin dati, dapat iba na. Dati ang iniisip natin, puro makamundo eh. Ngayon, iba na. Dapat ang isip natin, maglilingkod ako sa Diyos. Dapat ang isip natin, susundin ko kung anong utos ng Diyos. Amen ba? Amen. Be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Di ba napag-aralan natin kanina yan? Yung will of God, yung God's will, abide in God's will. Sabi ng Biblia, gusto mo bang malaman yung will ng Diyos? Ano Tagalog ng will? Kalooban. Ibig sabihin ng kalooban yung gusto ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang malaman yung gusto ng Diyos sa buhay mo? Sino gusto malaman nila? Sino gusto? Taas kamay. Gusto natin, gusto ng Diyos. Gusto natin na malaman natin ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Pastor, paano? And sinabi, di ba? Be not conformed to this world. Huwag kang makiayon sa sanlibutan ito, kung anong kasuotan nila, anong pinapakinggan nilang music, anong pananalita nila, anong ginagawa nila na hindi maganda. Huwag kang makiayon sa kanila kasi iba tayong mga Kristiyano. Nagets nyo? Amen? Amen. Be not conformed to this world. At yung isip natin, kailangan maganda at para sa Diyos, pagsunod natin sa Panginoon. At sabi doon, you will prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kaya gusto ba nating malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Maglingkod tayo sa Diyos. Amen? Huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. And be not conformed to this world. Ang kalooban sa atin ng Diyos ay maglingkod sa Kanya. Itong pagpunta nyo dito sa church, ibig sabihin lang yan, kalooban niya ng Diyos. Amen? Amen. Ang magbasa ng Biblia, manalangin, magsimba, kalooban niya ng Diyos. Kaya, all in all, sabi ng Biblia kanina sa binasa natin, but thanks be to God. Ang salamat tayo sa Diyos sa tagumpay. Ngayon, sabi doon, tingnan ulit natin, last na ito, sa 1 Corinthians 15:58. Yung last verse, kanina kasi verse 57 tayo. Tingnan nyo, last na ito. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Ayan. Dahil meron na tayong katagumpayan, victory over sin, victory over self, and victory over Satan. Verse 58. Sabay-sabay tayo. Ready? Go. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ayun o, sabi diyan, therefore, my beloved brethren, be steadfast. Meron na tayong tagumpay sa Diyos eh. Amen? Amen. Sabi ng Biblia, magpakatatag ka. Be steadfast, unmovable. Sabi doon, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabing abounding, sumasagana. Always abounding. Dapat lagi tayong sumasagana sa gawain ng Diyos. Ibig sabihin, nag-i-improve tayo. Tama? Kung ngayon, isang verse pa lang ang alam mo, next Sunday, 2 verse na. Tama?
Lagi tayong dapat nag-i-improve. Lagi dapat nag-aabang. Laging sumasagana dapat tayo sa gawain ng Panginoon. Ngayon, isang verse pa lang ang alam mo. Ngayon, hindi ka pa marunong magbuklat ng Biblia. Pero next Sundays, other days, mabilis ka na magbuklat. Tama? Ibig sabihin, nag-i-improve tayo. Amen ba? Huwag mong hayaan na lalabas ka ng church tapos wala kang natututunan. Huwag ganon. Kaya nga pag dito sa church, minsan pag maingay, sinisit ako, di ba? Kasi gusto ko bawat isa dito nakakapakinig at merong natututunan. Kaya paglabas nyo ng simbahan mamaya, tingnan nyo yung sarili nyo, may natutunan ba ako? Kasi sayang yung pagsisimba natin kung wala naman tayong natututunan. Amen? Kaya sabi ng Biblia, meron na tayong tagumpay. Gusto lang i-exercise ng Diyos sa atin. Gusto nating i-exercise sa ating sarili. Ano yung una? Victory over sin. Pangalawa, victory over self. Talunin natin yung sarili natin, ha? Amen ba? Amen. And then victory over Satan. Matatalo natin yan pag laging nananalo yung ating spiritual. Paano manalo yung spiritual? Ano dapat gawin? Manalangin, basa ng Biblia, at magsimba. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. At huwag tayong makiayon sa sanlibutan ito. Sabi ng Biblia, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Maganda, makabisado nyo rin yan eh. Yung 1 Corinthians 15, 57 and 58, kaninang binasa natin. At yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Amen ba? Amen. Time natin, tumayo. Huwag mo muna patayin na. Tayong lahat ay tumayo. Pikit tayong lahat. Pikit tayong lahat. Tayo may mananalangin. Kahit saglit lang, tahimik ang lahat. Kumustahin natin yung ating sarili. Sino ang laging nananalo sa inyo? Yung laman o yung spiritual? Sige, ikaw lang ang makakasagot yan kasi hindi ko alam kung ano yung buhay mo. Hindi ko alam kung ano yung pinagkagagawa mo. Kaya pikit lahat, bawat isa pumikit, mag-pray. Tignan mo lagi, i-check mo yung sarili mo. I-check mo yung sarili mo. Sino ba ang nananalo lagi? Yung laman ko o yung spiritual? Pag laging nananalo yung laman natin, ibig sabihin, mahina ang spiritual natin. Ibig sabihin, mahina kang magbasa ng Biblia, mahina kang mag-pray, at mahina kang magsimba. Minsan, mas maraming absent. Kaya pag-pray mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon, na lagi kong matalo yung aking sarili. Sapagkat sigurado na tayo ay may tagumpay. God gave us the victory. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, but thanks be to God. Pinasalamatan na. Talagang nagpasalamat na si Apostle Paul kasi may tagumpay na. Ang dapat lang natin gawin, i-exercise natin sa buhay yung tagumpay. Victory over sin. Sa araw-araw na pagharap natin sa mundong ito, mag-pray tayo, Lord, tulungan niyo po ako na maiwasan ko yung kasalanan. Yung mga iba't ibang uri ng kasalanan. Victory over self. Lord, tulungan niyo po ako na matalo ko yung aking sarili. And victory over Satan. Lord, tulungan niyo po ako na matalo ko yung aking kalaban na si Satan. O bukas, Monday, haharap na naman tayo sa sanlibutan ito. Meron na namang labanan, sarili at spiritual. Pag-pray mo, Lord, bukas, Monday, hanggang Friday, tulungan niyo po ako na manalo lagi yung aking spiritual. Pag-pray ka, pag-pray mo yan. Kausapin mo ang Diyos. Tayo manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po muli nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ibinigay niyo po sa amin na sigurado na ang tagumpay sapagkat ibinigay niyo po sa amin ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-exercise namin ang tagumpay na meron kami. Salamat sa tagumpay, victory over sin. Pero minsan, natatalo pa rin kami ng kasalanan sapagkat mahina kami sa spiritual. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging malakas kami sa spiritual sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong salita,
pananalangin at pagsisimba. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na laging manalo sa aming sarili. Matalo yung aming sarili at yung kahinaan namin. Tulungan niyo rin po, Panginoon, na matalo namin ang kalaban na si Satan. Sapagkat nandito lang siya, naglilibot. Anytime pwede kami pabagsakin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na matalo namin siya. Kayo po ang bahala sa amin. Salamat sa inyong salita na patuloy na nag-guide sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lagi naming gampanan ang inyong pong salita at sa buhay, Panginoon. Salamat po na marami at patawad din po sa lahat ng aming pagkakasala at pagkukulang sa inyong pong harapan. Ang lahat, at i-bless niyo rin po, Lord, ang aming pong offering sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, upo muna tayo at offering.